Ako si Amarilis, ngunit sa loob ng 7 taon, sa marangyang mansyon ng mga Velasco, isa lang akong anino na may pangalang Rilis. Bago pa man bumagsak ang gabi at ang buong buhay ko, may isang saglit na inakala kong sa akin ang mundo. Nilapitan ako ni Caspian habang inaayos ko ang mga palamuti sa hardin para sa gaganaping selebrasyon ng 30 taon ng kanilang kumpanya. May ngiti sa kanyang mga labi, isang ngiting matagal ko nang hindi nakikita, at sa isang iglap, nabura ang lahat ng pagod at sakit ng kalooban na tiniis ko sa mga kamay ng kanyang ina. Para sa'yo, bulong niya, at inilagay sa aking palad ang isang maliit na kahon, isang mumurahing hair clip na may pekeng perlas sa gitna. Sa yaman ng mga Velasco, ito ay maituturing na basura, ngunit para sa akin, ito ay isang kayamanan. Gusto kong isuot mo yan mamaya. You are my wife, Rilis. Gusto kong maging proud ka sa gabing ito. Ang puso ko, na sanay sa panlalamig, ay biglang nagkaroon ng init. Hinawakan ko ang kanyang kamay at napansin ang bahagyang pagkalas ng butones sa kanyang mamahaling damit. Kinuha ko ang sinulid at karayom mula sa aking bulsa, isang bagay na laging dala ng asawang laging handang magsilbi at maingat na itinahi ito. Ang daliri ko ay bahagyang dumampi sa kanyang balat at sa ilalim ng ilaw ng papalubog na araw, naniwala akong may pag-asa pa para sa amin. Ang pag-asang yon ang naging tanglaw ko habang hinahanda ko ang aking sarili. Inilabas ko ang nag-iisang disenteng bestida na pagmamay-ari ko, isang simpleng damit na kulay krema na ilang beses ko nang tinahi ang laylayan. Habang ang lahat ay abala sa mga designer gown, ako ay abala sa pagluluto ng paboritong kaldereta ni Caspian, inilagay sa isang lalagyan para dalhin sa selebrasyon. Umaasa akong sa gitna ng karangyaan, hahanapin niya ang lasa ng tahanan. Ang lasa ko. Pagdating ko sa bulwagan, ang liwanag mula sa mga naglalakihang chandelier at ang halimuyak ng mamahaling pabango ay tila sampal sa aking pagkatao. Bawat tingin ng mga bisita ay tila isang panghuhusga sa aking simpleng anyo. Ngunit hinanap ng mga mata ko si Caspian. Nakita ko siya, nakikipagtawanan kay Saffron, ang kanyang dating nobya na ngayon ay muling bumabalik sa buhay niya. At sa tabi nila, naroon si Doña Lucinda, ang aking biyenan, na may ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Bago pa man ako makalapit, isang matinis na boses ang pumuno sa buong silid. Nawawala ang kwintas ko, sigaw ni Doña Lucinda. Ang Velasco Diamond, isang pamana ng pamilya. Natahimik ang lahat. Nagsimula ang paghahanap, isang pagkukunwaring pag-aalala na alam kong may mas malalim na kahulugan. Ang mga mata ni Doña Lucinda ay nakatuon sa akin, puno ng panunumbat. Ilang sandali pa, si Saffron, na may nag-aalalang ekspresyon sa mukha, ay may kinuha mula sa gilid ng mesa kung saan ko inilapag ang dala kong pagkain. Itinaas niya ang kanyang kamay. Sa kanyang palad, kumikinang ang Velasco Diamond. Tita, I think I found it, sabi ni Saffron. Ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Nasa loob ng bag ni Rilis. Lahat ng mga mata ay bumaling sa akin. Ang hangin ay naging mabigat. Halos hindi ko mahinga. Walang salitang lumabas sa aking bibig. Paano? Bakit? Bago ko pa maintindihan, naramdaman ko ang paglapit ni Lulu, ang kapatid ni Caspian na laging mabait sa akin. May ibubulong sana siya, ngunit mabilis siyang hinila palayo ng kanyang ina. At pagkatapos, si Saffron, lumakad siya palapit sa akin. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang tagumpay na hindi ko maintindihan. Isang matulis at malakas na sampal ang dumapo sa aking pisngi. Ang sakit ay hindi lamang pisikal. Ito ay ang bigat ng kahihiyan sa harap ng daan-daang tao. Ang aking mga mata na puno ng luha
ay automatikong hinanap si Caspian, ang aking asawa, ang aking tagapagtanggol, ang lalaking pinangakuan kong mamahalin habang buhay. Nakatayo siya roon, hindi gumagalaw. Ngunit sa halip na tulong, ang nakita ko sa kanyang mga mata ay isang malamig na pagwawakas. Lumakad siya palapit sa akin. Hindi para ipagtanggol ako, hindi para aluin ako. Sa halip, may inihagis siya sa aking mukha. Isang tumpok ng mga papel, divorce papers. Pirmahan mo yan, sabi niya. Ang boses ay walang anumang emosyon. At umalis ka na sa buhay ko. Iyon ang pangalawang sampal. Mas masakit. Mas nakamamatay. Isang sampal na hindi tumama sa aking mukha, kundi dumurog sa aking puso. Habang hinihila ako palayo ng mga gwardiya, sa gitna ng mga bulungan at mapanghusgang tingin, may narinig akong huling bulong mula kay Saffron para lamang sa pandinig ni Caspian. See? I told you it was easy. Doon, naunawaan ko ang lahat. Isang bitag, isang planadong pagwasak. Itinulak ako ng mga gwardiya palabas ng malaking tarangkahan ng mansyon. Kasabay ng pagbagsak ko sa basang kalsada, ang pagbuhos ng malakas na ulan. Ang langit ay tila nakikidalamhati. Ang bakal na tarangkahan ay nagsara sa aking likuran. Ang tunog nito ay tila isang huling pagpihit ng kandado sa 7 taon ng aking buhay. Niyakap ko ang sarili ko, basang-basa sa ulan. Hawak pa rin ang mga papel ng diborsyo na nagmistulang abo sa aking mga kamay. Doon, sa ilalim ng umiiyak na langit, gumuho ang lahat ng aking pag-asa at ang natira na lang ay ang lamig ng ulan at ang walang katapusang sakit ng pagkakanulo. Walang direksyon ang aking mga paa. Ang bawat hakbang ay tila mas mabigat kaysa sa nauna. Ang putik at maruming tubig ng kalsada ay kumakapit sa laylayan ng aking bestida. Ang lamig ng ulan ay hindi na lamang sa aking balat, kundi tila tumatagos na hanggang sa aking mga buto. Ngunit wala na itong sakit, kumpara sa apoy na lumalamon sa aking dibdib. Bawat ilaw ng poste na aking madaanan ay nagbabalik ng isang alaala. Naalala ko ang isang gabing nilagnat si Caspian at ako'y magdamag na nagbabad ng bimpo sa kanyang noo. Hindi alintana ang sarili kong pagod. Ang tanging sukli niya kinaumagahan ay isang iritableng tanong kung bakit maga ang aking mga mata. Naalala ko noong minsang isinugod sa ospital si Doña Lucinda at kinapos sila ng pambayad. Lihim kong isinangla ang huling alahas na pamana ng aking ina para maipuno sa kulang. Ang sabi ko'y nanalo ako sa isang munting raffle. Ang sabi niya'y himala daw na ang isang malas na tulad ko ay magkaroon ng swerte. Naalala ko ang bawat masasakit na salitang ibinato sa akin ng kanyang ina. Ang bawat pagkaing inihanda ko na itinapon niya dahil hindi daw bagay sa kanyang panlasa. Ang bawat pagod na hindi nakita, ang bawat sakripisyong binaliwala. 7 taon. 7 taon ng pag-asang balang araw, makikita nila ako. Hindi ang ampon, hindi ang mahirap, kundi si Rilis, ang asawa, ang kapamilya. Isang paghilab ng sikmura ang halos magpabaluktot sa akin sa sakit. Kailan nga ba ako huling kumain? Ang kalderetang inihanda ko para kay Caspian ay marahil na itapon na. Kasama ng aking dignidad, ang katawan ko ay nagsimula ng manghina. Ang mga binti ko ay nanginginig sa bawat hakbang. Sa wakas, natanaw ko ang isang sirang silungan ng isang saradong tindahan. Doon, sa isang sulok na amoy alikabok at basa, sinubukan kong magtago mula sa ulan. Niyakap ko ang aking mga tuhod, sinisiksik ang sarili para sa kaunting init. Ang mga sasakyang dumaraan, na dati bahagi lang ng tanawin, ngayon ay tila mga halimaw na may nagliliyab na mga mata, mga saksi sa aking pagbagsak. Dito, sa gitna ng kadiliman at sa saliw ng patuloy na pagpatak ng ulan mula sa bubong, ipinikit ko ang aking mga mata at hiniling na sana isa na lang itong masamang panaginip. Nang imulat ko ang aking mga mata,
Ang ulan ay tumila na at ang sikat ng araw ay nagsisimula ng sumilip. Ngunit ang liwanag nito ay hindi nagdulot ng pag-asa, kundi ng mas matinding kahihiyan. Ang mga taong nagmamadaling pumasok sa trabaho ay dumaraan. Ang kanilang mga tingin ay puno ng pinaghalong awa at pandidiri. Ako, na dating may bahay ng isang Velasco, ay isa na ngayong pulubi sa lansangan. Muling humilab ang aking tiyan, mas malakas ngayon. Kailangan kong kumain. At doon, sa basa kong buhok, nakapako ang hair clip na ibinigay ni Caspian, ang simbolo ng huwad na pag-asa. Dahan-dahan ko itong inalis. Wala na itong halaga bilang alaala. Ngunit marahil, may halaga ito para sa aking panandaliang kaligtasan. Naglakad ako at sa isang eskinita, nakakita ako ng isang maliit na sanglaan. Ang matandang may-ari ay tinitigan ako mula ulo hanggang paa. Ang mga mata niya ay mapanuri sa likod ng makapal na salamin. Inabot ko ang hair clip. Kinuha niya ito. Sinuri saglit. At pagkatapos ay tumingin muli sa akin. Isang kakaibang tingin. Hindi awa. Hindi panghuhusga. Tila may pagtataka na para bang may isang bagay siyang nakikilala na hindi niya mailagay sa alaala. Naglabas siya ng ilang barya, higit pa sa inaasahan ko, para sa isang pekeng alahas at iniabot sa akin. Hawak ang mga barya, bumili ako ng 2 piraso ng pandesal mula sa isang kalapit na panaderya. Ang init nito sa aking nanlalamig na palad ay tila isang yakap. Umupo ako sa isang bangketa at dahan-dahang kinain ang isa. Iyon ang pinakamasarap na pagkaing natikman ko sa loob ng 7 taon. Dahil ito ay akin. Pinaghirapan ng huling piraso ng aking nakaraan para lamang mabuhay sa kasalukuyan. Ang isa pang piraso ay maingat kong ibinalot sa panyo. Itinabi para mamaya. Isang maliit na paghahanda para sa isang kinabukasang hindi ko alam kung paano haharapin. Habang nakaupo, napansin ko ang isang lumang dyaryo na itinapon sa basurahan. At sa harap na pahina, isang malaking litrato ang sumalubong sa akin. Ang nakangiting mukha ni Caspian at Saffron. Sa ilalim nito, isang malaking titulo. Ang pag-iisa ng 2 higante. Ang nakatakdang kasalan ng mga Velasco at mga Alcantara. Binura nila ako. Ang 7 taon ay nawalang parang bula. Ang huling lakas sa aking katawan ay biglang naglaho. Nagsimulang umikot ang aking paningin. Ang mga ingay ng kalye ay unti-unting humina at naging isang ugong na lamang bago pa ako tuluyang lamunin ng dilim. Sa gitna ng aking nanlalabong paningin, may isang bagay akong huling nakita. Isang pares ng makintab at mamahaling sapatos na katad ang huminto sa mismong harapan ko. At pagkatapos, lahat ay naging itim. Ang una kong naramdaman ay ang lambot. Isang uri ng lambot na halos 7 taon ko nang kinalimutan. Ang yakap ng malinis na kumot. Ang una na tila ulap sa ilalim ng aking ulo. At ang banayad na halimuyak ng eucalyptus na pumupuno sa hangin. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Inaasahan ang maruming pader ng silungan o ang malamig na semento ng bangketa. Ngunit ang sumalubong sa akin ay isang simpleng kisame na kulay puti at ang mahinang sinag ng araw na tumatagos sa bintana. Nasaan ako? Sinubukan kong bumangon, ngunit isang mahinang kirot sa aking mga kasukasuan at isang pakiramdam ng panghihina ang pumigil sa akin. Doon ko napansin ang isang lalaki nakaupo sa isang silya sa paanan ng kama. Siya ay may edad na, may mga guhit na ng karunungan sa kanyang mukha, at ang kanyang buhok ay may mga puti ng hibla. Nakasuot siya ng isang formal na barong, at sa kabila ng kanyang seryosong anyo, mayroong isang di maipaliwanag na kabaitan sa kanyang mga mata. Siya ang may-ari ng pares ng sapatos na huli kong nakita. "Gising ka na pala, Hija," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado at magalangkim. "Huwag kang mag-alala, ligtas ka rito." "Sino po kayo?" tanong ko.
Ang aking boses ay paos at mahina. Ako si Mateo Reyes. Sagot niya. Attorney Mateo Reyes. Ako ang abogado at matalik na kaibigan ng iyong yumaong ama. Ang pagbanggit sa aking ama ay tila isang kidlat na gumising sa bawat himaymay ng aking pagkatao. Ang ama kong nag-iwan sa akin ng isang habilin. Gamitin ang yaman para tumulong, hindi para bumili ng pag-ibig. Isang habiling sinunod ko na naging dahilan ng aking pagbagsak. Alam ko ang lahat, Amarilis. Pagpapatuloy niya at sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon, narinig kong muli ang tunay kong pangalan. Alam ko ang iyong kasunduan sa iyong ama. Alam ko ang iyong lihim na pagsasakripisyo para sa mga Velasco at alam ko ang ginawa nila sa iyo sa gabing iyon. Hinayaan niyang lumubog sa aking isipan ang kanyang mga salita. Walang awa sa kanyang tono. Tanging respeto. Sinusunod ko lang ang huling habili ng iyong ama. Ang bantayan ka mula sa malayo at hayaan kang hanapin ang iyong sariling landas. Ngunit sa oras na saktan ka nila, narito ako para saluhin ka. Ang mga luhang akala ko'y naubos na ay muling namuo sa aking mga mata. Isang amang kahit nasa kabilang buhay na ay patuloy pa ring nagbabantay. Tumayo si Attorney Mateo at lumapit sa isang maliit na mesa. Kumuha siya ng 2 bagay at maingat na inilapag sa kama sa aking harapan. Ang una ay isang asul na pasaporte at isang plane ticket. Ang pangalawa ay isang makapal na folder na puno ng mga dokumento. May 2 kang pagpipilian, Amarilis. Sabi niya sa isang seryosong tono. Ang una ay ang ticket na ito patungong Switzerland. Isang bagong buhay, isang bagong pagkakakilanlan. Malayo sa lahat ng sakit at alaala. Maaari mong iwan ang lahat ng ito at hindi na lumingon pa. Ang aking mga mata ay napako sa tiket. Isang pagtakas, isang tahimik na buhay, napakagandang pakinggan. Oh, pagpapatuloy niya at itinuro ang folder. Maaari mong piliin ito. Nasa loob nito ang lahat ng kailangan mong malaman. Ang tunay na estado ng Velasco Corporation, ang kanilang mga utang, ang kanilang mga kahinaan, ang kanilang mga itinatagong sikreto. Ang lahat ng butas na maaari mong pasukin para bawiin ang hindi lang sayo, kundi ang lahat ng kinuha nila mula sayo. Tumingin siya ng diretso sa aking mga mata. Maaari kang tumakas o maaari kang lumaban. Sa isang iglap, ang imahe ng nakangiting mukha ni Caspian at Saffron sa dyaryo ay sumagi sa aking isipan. Ang sakit ng sampal, ang lamig ng ulan, ang pait ng 7 taong sakripisyo, ang mga luha sa aking mga mata ay biglang natuyo. Ang kalungkutan sa aking puso ay unti-unting naging isang matigas na bato ng determinasyon. Hindi ko na kailangang mag-isip. Ang aking kamay na nanginginig pa rin dahil sa panghihina ay dahan-dahang gumalaw. Hindi nito pinansin ang tiket ng pagtakas. Sa halip, buong diin nitong hinawakan ang makapal na folder. Si Reyes, ang martir na asawa, ay namatay na sa gitna ng ulan kagabi. Ang nasa harapan ni Attorney Mateo ngayon ay si Amarilis Solana. Itinaas ko ang aking paningin at sa unang pagkakataon may apoy na sa aking mga mata. Gusto kong malaman ang lahat, sabi ko. Ang boses ko ay hindi na paos, kundi matatag at puno ng isang bagong kapangyarihan. Isang bahagyang nangiti ang sumilay sa labi ni Attorney Mateo. Tumango siya. Habang nagbabasa ako ng mga paunang dokumento, nagtimpla ako ng kape. Inalok niya ako ng asukal, ngunit umiling ako. Hinigop ko ang mainit at mapait na likido, at ang pait nito ay tila nagbigay ng kakaibang lakas sa akin. Ito ang lasa ng katotohanan. Ito ang lasa ng laban na aking haharapin. Sa paglipat ko ng pahina, isang pangalan ang nakaagaw ng aking pansin. Isang pangalan na paulit-ulit na lumilitaw sa mga kahina-hinalang transaksyon ni Saffron. Isang pangalan mula sa nakaraan
na matagal ko nang kinalimutan. Nang gabing iyon, pagkatapos ng maraming oras ng pag-aaral, tumayo ako at humarap sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa akin ay hindi na ang gusgusing si Rilis na may mga matang laging nakayuko. Ang nakikita ko ay isang babaeng may bakas ng sakit. Oo, ngunit meron na ngayong determinasyon sa kanyang tindig. Ang babaeng handa nang bawiin ang kanyang trono. Hinawakan ko ang malamig na salamin at bumulong sa aking sariling refleksyon. Oras na para singilin ang mga utang. Ang mga sumunod na araw ay naging mga araw ng walang katapusang pag-aaral. Hindi ako pumunta sa Switzerland, ngunit ang munti at tahimik na silid na inilaan sa akin ni Attorney Mateo ay naging isang pribadong silid-aklatan. Sa gitna ng tambak ng mga folder, spreadsheet at legal na dokumento, unti-unting nabuo sa aking isipan ang buong larawan ng Velasco Corporation. Walang nakakaalam, Amarilis, paliwanag ni Attorney Mateo, habang maingat niyang inilalatag ang mga chart sa mesa. Ang Project Phoenix ay napakatalino. Ginawa mong tila ito ay isang external investor na nagtago sa likod ng 5 shell corporations. Kaya't ang mga Velasco, pati si Doña Lucinda, ay inakala na pinapautang lang sila ng isang mayayamang banyaga, hindi ng sarili nilang manugang. Tinitigan ko ang data. Ang bawat numero ay isang patunay ng aking pag-ibig. Nang bawat pagkakataong maaari kong sinabi ang totoo, ngunit pinili kong manahimik. Ang bawat pondo na inilabas ko ay isang lunas sa kanilang naghihingalong kumpanya. Ngunit ang bawat solusyon ay isa ring tali na lalo lang humigpit sa aking leeg. Naramdaman ko ang kirot sa aking dibdib, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa labis na pagtataka kung paanong ang lahat ng sakripisyo ay napunta sa wala. At ito pa, Hija, dagdag ni Mateo, at inilabas ang isang maliit na folder. Ito ang impormasyon tungkol kay Lulu. Napapitlag ako. Si Lulu, ang tanging kaluluwa sa pamilyang Velasco na hindi ako tinuring na mas mababa. Ang laging nakangiti, kahit nakaupo sa wheelchair. Ayon sa dokumento, matagal nang posible ang operasyon ni Lulu sa Estados Unidos. Isang operasyong sapat na para makalakad siyang muli. Ngunit tinanggihan ni Doña Lucinda ang ideya. Ginusto niyang si Lulu ay manatiling lumpo upang maging mukha ng kanilang corporate social responsibility sa mga kaganapan. Ang budget para sana sa operasyon ay inilipat sa fund para sa engrande at social na engagement party ni na Caspian at Saffron. Ang galit na noon ay nakatuon lang kay Caspian at Doña Lucinda ay biglang naging isang matinding pagkasuklam. Hindi na ito tungkol sa akin. Tungkol na ito sa isang inosenteng tao na sinakripisyo para sa kasikatan at pagpapakitang tao. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng release, ang asawang mapagtiis, ay tuluyang naputol. Ang natira ay ang ruthless na si Amarilis Solana. Attorney Mateo, matigas kong sabi at kinuha ang folder tungkol kay Lulu. Una sa lahat, get Lulu out of there. Gusto kong isagawa ang operasyon sa lalong madaling panahon. Use the Solana Fund. Walang kinalaman ng Velasco dito. Nagsimula ang aksyon sa pamamagitan ng isang serye ng mga legal maneuver na inayos ni Mateo. Isang formal na audit inquiry ang biglang dumating sa tanggapan ng Velasco Corporation. Isang simpleng tanong. Isang pag-uusisa lamang tungkol sa Project Phoenix. Sa mansyon ng Velasco, ang simpleng document request na ito ay nagdulot ng gulo. Ano ba tong kalokohan na to? Narinig kong sumigaw si Doña Lucinda sa telepono sa aking isipan. Huwag mong sabihing nagpaparamdam na ang release na yan. Imposible! Wala na siyang kahit isang sentimo. Ilang araw ang lumipas, naramdaman ko ang bigat sa aking dibdib. Ang phone ko, na binigyan ako ni Mateo, ay hindi tumunog. Ngunit isang gabi, habang nag-aaral ako, nag-ring ang landline na nakakabit sa bahay. Kinagat ko ang aking labi. Hindi ito contact ko. Hello? Narinig kong sabi ni Attorney Mateo.
Hinintay ko ang bawat salita niya. At doon, narinig ko ang boses ni Caspian. May pag-aalala, may halong inis. Hindi niya alam na si Mateo ang kausap niya. Sino yan? Sino ba ang nagpapadala ng mga papeles na yan? Pakisabi sa kanya, I don't care about their investment. Nasaan si Rilis? Ang boses niya ay nagpapahiwatig ng pagkapagod at pagkairita. Hindi man lang siya nag-iwan ng sulat. Sinong mag-aayos ng kurbata ko? Sinong bang magtitimpla ng kape ko sa tamang tamis? Naramdaman ko ang kirot, ngunit hindi na ito sakit ng pag-ibig. Ito ay sakit ng pagka-realize. Hindi niya ako hinahanap. Hinahanap niya ang serbisyo ko. Hinahanap niya ang kasambahay na naging asawa niya. Naramdaman ko ang pag-ikot ng aking tiyan dahil sa kaalipustaan. Wala na si Rilis, Ginoong Velasco. Malamig na sabi ni Mateo. Wala na ang babaeng inaakala mong pag-aari mo. Naputol ang tawag. Ngayon, alam ko na. Ang Phoenix Project ay hindi na isang pambayad utang. Ito ay isang sandata. Kinuha ko ang folder ng audit inquiry. Sa ibaba ng pahina, may nakita akong note na isinulat ni Mateo tungkol sa isang matandang kasosyo ni Saffron na may bad reputation. Ang pangalan ay pamilyar. Ito ang kapwa student na laging nagagalit sa akin noong nasa universidad kami, not for being rich, kundi dahil mas matalas ang isip ko sa business law kaysa sa kanya. Ang galit ni Saffron ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pride na nasaktan ng matagal na panahon. Ang rivalry ay personal na. Huminga ako ng malalim. Ang bigat ng desisyon ay nakadagan sa aking mga balikat. I have to be ruthless. Ang pag-ibig ay hindi na sapat. Kailangan ko ng cold-blooded strategy. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, kinuha ko ang keycard na ibinigay sa akin ni Mateo. Ang susi sa Solana Empire. Tinitigan ko ang reflection ko sa salamin. Sino ka? Tanong ko sa sarili. Amaryllis? Ang reyna na hindi kailanman lumaban o Amaryllis? Ang babaeng handang makita ang lahat ng bumagsak para lamang makamit ang katarungan? Ang mga utos ay nasunod na. Isang pribadong jet ng Solana ang lihim na nagdala kay Lulu sa Estados Unidos para sa kanyang operasyon. Sa tulong ng pinakamahuhusay na abogado ni Mateo, ang lahat ay naisagawa nang walang kaalam-alam si Doña Lucinda at Caspian. Iyon ang una kong maliit na tagumpay, ang pagligtas sa isang inosente. Habang hinihintay ang updates tungkol kay Lulu, itinutok ko ang lahat ng aking oras sa paghahanap ng leverage laban sa Velasco at Alcantara. Ang mga Alcantara, ang pamilya ni Saffron, ay matagal nang may shady business dealings. Paliwanag ni Attorney Mateo, itinuturo ang mga linya sa flowchart. Ang kanilang bangko ay nakikipagsabwatan sa mga fraudulent schemes at ang weakness nila ay ang matandang associate ni Saffron, si Hector. Si Hector. Ang pangalan na nakita ko sa mga dokumento, isang lalaking nagkaroon ng matinding galit sa akin nung bata pa kami dahil mas mataas ang grade ko sa kanya. Pride ang kanyang kahinaan. At alam kong ang pride ay ang pinakamadaling gamitin. Gusto kong gamitin ang pangalan ko. Sabi ko, ang boses ay matigas. Hindi bilang Amaryllis Solana, kundi bilang isang powerful anonymous investor na interesado sa isang particular na asset ng Velasco. Ilabas mo ang rumor na may bagong player sa market na naghahanap ng distressed assets. Sa sumunod na linggo, ang Velasco stock ay nagsimulang gumalaw. Hindi ito crash, ngunit ang presyo ay dahan-dahang gumapang pababa na nagdulot ng panlalamig sa mga shareholders. Ito ang microtension na kailangan ko. Hindi ako nagpakita, ngunit ang aking anino ay nasa lahat ng dako. Sa kabilang banda, ang Velasco Mansion ay naging isang pugad ng pag-aalala. Ito na naman tong Project Phoenix na to. Sigaw ni Doña Lucinda sa telepono. Ang kanyang boses ay tila isang sirang disk. Nasaan na ba si Rilis Caspian? I-text mo. Ang kape ko, ang mga damit ko, sino ang mag-aayos?
At sino ba ang idiot na nagpapadala ng mga audit papers na yan? Narinig ko ang lahat sa pamamagitan ng koneksyon ni Mateo. Hindi ko na siya matrace, ma. Sagot ni Caspian. Ang boses niya ay may bahid ng pagtataka at inis. Saka, why are you still relying on her? Nandyan na si Saffron. Ang pamilya niya ang magsasave sa atin. Dito kami mag-focus. Sa puntong ito, ang pag-ibig ko kay Caspian ay tuluyan ng pinalitan ng isang malamig na pangunawa. Wala siyang kakayahang makita ang tunay na halaga ng isang tao. Nakita niya lang ang utility ko bilang isang tagapag-ayos. At ngayon, nakikita niya lang ang utility ni Saffron bilang isang ATM. Alam mo bang si Saffron ang kumuha ng personal assistant ko? Patuloy niya, puno ng pagdaramdam. Ang dami niyang appointments at details. Nakakapagod, ma. Mas madaling buhay noong si Rilis lang ang inaasikaso ko. Pinindot ko ang mute button at huminga ng malalim. Pathetic. Isang hapon, nakatanggap ako ng tawag mula kay Mateo. Rilis, may update tungkol kay Lulu. Matagumpay ang operasyon. She can walk again. Ngunit kailangan ng mahabang therapy. Ang emosyon na pumasok sa aking puso ay hindi maipaliwanag. Hindi ito ang revenge. Ito ang redemption. Ang aking unang tagumpay ay hindi tungkol sa pagkuha ng pera o power. Ito ay tungkol sa pag-asa na naibalik. Ang mga luha ay muling pumatak sa aking mga mata. Ngunit ito ay luha ng pasasalamat. Gusto ko siyang kausapin. Bulong ko. Inayos ni Mateo ang isang private video call. Nang makita ko ang mukha ni Lulu, na ngayon ay masaya at may hope sa kanyang mga mata, naramdaman ko ang isang uri ng pagpapagaling na hindi maibibigay ng pera o ng pag-ibig ni Caspian. Rilis! Sigaw niya. Naglalakad ako. Salamat, thank you so much. Alam kong ikaw lang ang gagawa nito. Ikaw lang ang may puso sa bahay na yan. Huwag kang mag-alala, Lulu. Sabi ko, pinipilit kong panatilihing matatag ang aking boses. Magpagaling ka lang. Kapag handa ka na, sabay tayong babalik. Sa sandaling iyon, isang malaking kahon ang dumating sa office ni Mateo. Mukhang pambalot. Ito ay mula sa Velasco, addressed to Rilis. May bahagyang panlalamig na dumaan sa aking likod. They found me? Maingat kong binuksan ng kahon. Sa loob, hindi bomb or death threat, kundi ang aking mga damit, ang aking mga gamit, ang mga lumang damit na isinuot ko bilang isang kasambahay wife. Sa ibabaw nito, isang card, handwritten. Hindi ito sulat kamay ni Lucinda. Ang mga salita ay maikli, ngunit ang bawat isa ay tila isang dagger. Sabi ko na, wala kang pera. Binalik ko lang yan dahil ayoko nang may amoy mahirap sa bahay. Enjoy your new life, Rilis. You're finally free from us. Signed, Saffron. Ang galit na pinalitan ng kaligayahan sa sandaling nakita ko si Lulu ay muling bumalik. Mas matindi ngayon. Hindi niya ako hahayaang manahimik. Hindi niya ako hahayaang umakyat. Mateo, sabi ko, at inabot ko sa kanya ang folder ni Hector at ang mga dokumento ni Saffron. Ihanda mo ang mga ito. Kailangan nating magsimulang maglaro. Kailangan nilang maramdaman ang bigat ng Solana, hindi lang sa pera, kundi sa batas. Ang paglapit ni Saffron ay nagdulot ng isang clarity na hindi ko kailanman inasahan. Ang kanyang pagiging vicious ay nagpakita na hindi lang niya ako itinuring na rival sa pag-ibig, kundi bilang isang personal na kaaway. Ang kanyang gift na aking mga lumang damit ay isang huling pagtatangka na ipaalala sa akin kung sino ako at kung saan ako nagmula. Ngunit hindi niya alam na si Rilis ay hindi na ang babaeng madaling apak-apakan. Attorney Mateo, I want to use my full name now, utos ko. Hindi na Project Phoenix. I want the market to know that Solana Shipping is consolidating its assets. I want them to feel the heat. Ang unang hakbang namin ay hindi sa Velasco, kundi sa backdoor ni Saffron.
Ginawa naming target ang associate niyang si Hector. Sa pamamagitan ng isang serye ng mga well-placed leaks at documents na nakuha ni Mateo, ang mga transaksyon ni Hector sa bank ng mga Alcantara ay biglang naging sentro ng investigasyon ng Anti-Money Laundering Council, AMLC. Ang mga media outlet ay nagsimula ng magtanong. Sa isang linggo, ang pangalan ni Hector ay nasa lahat ng headline. Ang link niya sa Alcantara Bank ay naging isang madaling target para sa mga speculator. Hindi mo pa ba nakikita, Amarilis? Tanong ni Mateo. Habang nakatitig kami sa live stock market feed, nagpapakita lang tayo ng isang maliit na bahagi ng Solana. Pero ang perception nila ay buong force natin ang kalaban nila. Ang stock ng Alcantara Bank ay hindi agad bumagsak, ngunit nagkaroon ng significant drop sa investor confidence. Ang mga rumors ay mas mabilis kumalat kaysa sa katotohanan. Ang reputation ang kanilang kahinaan. Samantala, sinimulan kong baguhin ang aking sarili. Hindi na ako ang realist na mahilig sa mga simpleng damit at walang makeup. I need to look the part. Dinala ako ni Mateo sa isang exclusive designer na gumawa ng isang power wardrobe para sa akin. Ang bawat damit ay tila isang armor, matatalas na linya, kulay itim, puti, at royal blue. Ang dating mga kamay ko, na sanay sa paghuhugas ng pinggan, ay pinalitan ng manicured nails. Ang dating Rilis ay nag-aalala sa budget ng pamilya. Si Amarilis ay nag-aalala sa global financial market. Isang hapon, habang nag-eensayo ako ng aking speech para sa isang hypothetical board meeting, isang video call ang pumasok. Si Lulu. Nakatayo siya sa kanyang hospital room, nakasandal sa isang walker. I'm walking, Rilis. Amarilis, sabi niya. Ang kanyang tinig ay puno ng galak. Sabi ng doktor, malapit na akong makalakad nang walang tulong. Sobrang salamat. Alam kong galit ka sa mama at kay Caspian, but please, salamat for still thinking about me. Ang mga luha ay nag-init sa aking mga mata. You deserve it, Lulu. You deserve all the happiness na, sabi ko. Ang aking boses ay naging malambot. Ang tanging sandaling bumalik ang Rilis na may puso. Pero Rilis, bulong niya, tumingin siya sa likod niya, tila natatakot na may makarinig. Nag-aalala ako. Sobrang galit si Mama. Narinig ko siya kanina sa telepono. Umiiyak. She's saying we're losing everything. Sabi niya, sinasabotahe daw tayo ng isang tao. Be careful, ate. I don't trust Saffron either. Naramdaman ko ang kurot. Sa kabila ng lahat, inaalala pa rin ako ni Lulu. Ang pagiging vicious ni Doña Lucinda ay ang bunga ng kanyang greed. Ngunit ang pagiging vicious ni Saffron ay tila isang bagay na mas malalim. Salamat, Lulu. Sabi ko, gagawin ko. You just focus on walking. Matapos ang tawag, inabot ko ang salamin sa mesa. Tinitigan ko ang aking sarili. Hindi na ako mukhang fragile. Ngunit sa ilalim ng designer suit at impeccable makeup, naroon pa rin ang pain ni Rilis. Ang pain na yon ng aking makina. Tinawagan ko si Mateo. Attorney, I think it's time to make a move on their biggest asset. Ang mga shares ni Caspian? Tanong ni Mateo. Hindi. Ang kanilang warehouse na may nakapaloob na prime real estate. Tugon ko. Alam kong may secret loan ang Velasco sa ilalim ng Phoenix Project na secured ng asset na yon. Ang payment ay due next month. Gusto kong foreclose yun. Ipakita mo sa kanila na I am not playing. Isang matinding hakbang yan, Amarilis. Walang balikan. Babala ni Mateo. Ngumiti ako. Isang malamig na ngiti. Wala na akong babalikan, Mateo. Only forward. Ang foreclosure sa warehouse ng Velasco ay kumalat na parang apoy sa buong business world. Ang warehouse na yon ay hindi lang real estate. Ito ang collateral na nagpapanatili ng credit line ng Velasco sa iba pang bank. Ang pagkawala nito ay nagdulot ng malalim na sugat sa kanilang liquidity. Sa Velasco Mansion, ang pagkain ay hindi na masarap. Sino ba ang anonymous investor na yan?
Caspian, halos pabulong na sigaw ni Doña Lucinda habang pinipindot niya ang kanyang sentido. Ang galing niyang magtago. At bakit ngayon pa? Bago ang engagement party ninyo ni Saffron. Si Caspian, na ngayon ay mas payat at laging may itim sa ilalim ng mga mata, ay walang masagot. Nasanay siyang si Rilis ang laging nag-aayos ng lahat ng problema at ngayon, wala siyang fall guy. Ma, we're working on it. Sagot ni Caspian. Ang kanyang boses ay puno ng stress. Sabi ni Saffron, ang pamilya niya ang bahala. Ang Alcantara Bank ang magbibigay ng bridge loan. Gumiti si Doña Lucinda, isang pilit ng ngiti. Tama, ang mga Alcantara. That is the right bloodline, hindi yung Rilis na iyan, na wala namang dinalang kahit isang dangkal na lupa. Naramdaman ko ang pag-ikot ng aking tiyan habang nakikinig ako sa audio feed na ibinigay ni Mateo. Isang covert device na matatagal nang nakatanim sa kanilang dining room. Utang na loob ko sa iyo, Releases, sa lahat ng oras na inayos mo ang pagkain ko. Hindi ko kinalimutan ang lahat ng sakit. Ang mood ay lalong naging masama nang dumating si Saffron. Ang kanyang muka ay pale at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng hindi mapakaling pag-aalala. Bakit ka nahuli, anak? Tanong ni Doña Lucinda. May problema ang family bank ko, tita. Sagot ni Saffron. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi lang Velasco ang target. May massive investigation ang AMLC, may whistleblower daw. At bakit ka naugnay sa Hector na yan? Galit na tanong ni Caspian. Kaya pala nagpanik ang mga shareholder natin. Hindi ko siya kilala. Pagtanggi ni Saffron, ngunit ang kanyang mga mata ay nagkukwento. It was just a small deal. Hindi ko alam na may background pala siyang ganyan. Ang pagpapalitan ng mga salita sa pagitan nila ay nagpakita ng lamat. Ang kanilang pag-iisa ay hindi tungkol sa pag-ibig, kundi sa survival at pagtatakip. Ang alliance nila ay parang isang kastilyo ng buhangin na unti-unting ginuguho ng tubig alat. Sa aking office, habang naghahanda ako ng press release para sa susunod na move, biglang nagring ang aking telepono. Isang private number. Hello? Sabi ko. Release? Ang boses ni Caspian, may halo itong pagsusumamo at kawalang pag-asa. Alam kong ikaw yan, please. I know you have something to do with this. Sino ang investor na yan? Ang pera mo ba yan? Please, tell me the truth. Ang aking puso ay nanatiling bato. Ang boses na ito ay hindi ang boses ng lalaking humingi ng tawad. Ito ay ang boses ng lalaking takot na mawalan ng pera. Caspian, matigas kong sabi, ginamit ang aking formal at profesional na tono. Wala na akong kinalaman sa buhay mo. Ang divorce papers na ibinigay mo ay sapat na. Ngayon, I am a different person. I am Amaryllis Solana at I don't do business with you. Amaryllis Solana? Tumawa siya ng mapait. Ano ka? Heir ng Solana Shipping? That's insane. Alam kong mahirap ka. You're poor. Ang desperation mo ay nagpapakita ng tunay na estado ng kumpanya mo. Tugon ko, ang bawat salita ay isang bullet sa kanyang ego. At kung kailangan mo ng patunay, just wait for the next board meeting at doon, malalaman mo. May mga bagay na hindi nabibili ng pera, tulad ng dangal. Pinatay ko ang telepono. Ang pakikipag-usap na yon ay isang crucible. Ito ay nagpatunay sa akin na ang aking desisyon ay tama. Ang hiling ko ay nakasalalay sa paglayo, hindi sa pagbabalik. Tumingin ako kay Mateo. It's time. Ihanda mo ang lahat ng documents. I want an emergency board meeting called for the re-election of the board. Ipakita mo sa kanila ang lahat ng shares na na-acquire ko. No more rumors. Just facts. Ang emergency board meeting na hiningi ko ay nagdulot ng panic sa mga Velasco. Alam nila na ang power play na ito ay hindi na rumor, kundi isang full-scale corporate takeover. Hindi ito maaari, sigaw ni Doña Lucinda. Ang ating family shares ay nakakalat sa buong kamag-anak.
Sino ang idiot na nagbebenta sa anonymous investor na yan? Ang stress ay nagdulot ng lamat sa mukha ni Doña Lucinda. Ang dating immaculate image niya ay unti-unting nabubura. Nagsimula siyang maghinala sa lahat. Kahit ang kanyang mga tapat na kasambahay ay tinitingnan na niya ng may pag-aalinlangan. Si Saffron, sa kabilang banda, ay mas abala sa pagtatanggol sa sarili. Ang link ni Hector sa bank ng kanilang pamilya ay lumalabas na ngayon sa national news. Ang kanilang pangalan, na dating simbolo ng financial stability, ay ngayon ay nababalutan na ng scandal. Nangako ka, Saffron! Sigaw ni Caspian. Ang kanyang boses ay nagpapahiwatig ng kanyang pagiging coward at insecure. Ang bridge loan! Nasaan na ang bridge loan na ipinangako mo? Wala kaming maibibigay na loan sa ngayon. Depensa ni Saffron, ang kanyang pride ay nagkakalat ng galit. Naka-freeze ang halos lahat ng asset namin. We're under investigation. Kaya ko lang kayo tulungan kung magiging may obedient husband ka na. Cut off all ties with that release and you have to marry me now. Naramdaman ko ang satisfaction. Ang kanilang alliance ay hindi na partnership, kundi transaction. At ang transaction na yon ay nababasura na. Sa aking office, nag-iensayo ako ng aking final speech. Hindi ito speech ng paghihiganti. Ito ay speech ng justification. Ang healing ko ay nakasalalay sa pagpapakita sa kanila na ang value ng isang tao ay hindi nakasalalay sa kung gaano kamahal ang kanyang jewelry, kundi kung gaano kamalinis ang kanyang conscience. Amaryllis, sabi ni Attorney Mateo, at inilagay sa aking harap ang isang document. Nasa akin na ang final papers. Matapos ang board meeting, magiging CEO ka na. Ngunit may isang final offer si Lucinda. Gusto kanyang ma-meet, one-on-one. Sabi niya, utang na loob at awa na lang daw ang pinanghahawakan niya. Pakinggan mo daw siya. Ngumiti ako, isang malamig na ngiti. Pakinggan? Para ano? Para muli siyang maglaro ng victim? That's too classic, Mateo. Ngunit isang bagay ang nagpabago ng aking isip. May binanggit si Mateo. Pagmamakaawa. Ang pinakamalaking pride ni Doña Lucinda ay ang kanyang position at social status. Ang makita siyang magmakaawa ay isang mahalagang bahagi ng aking closure. Sige, a-attend ako, sabi ko. Pero sa aking terms, sa labas ng mansyon niya, sa isang public place, at hindi ako mag-iisa. I will bring my legal team. Kinabukasan, sa isang private lounge ng isang high-end hotel, naganap ang meeting. Nakaupo ako sa isang leather chair, kasama ang dalawa kong attorney. Pagpasok ni Doña Lucinda, lumingon ako. Nagulat ako. Hindi na siya ang Doña Lucinda na alam ko. Ang kanyang damit ay simple, walang bling. Ang kanyang mukha ay exhausted. Really, so, sabi niya. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Please, maawa ka. Ang Velasco ang buhay ng aming pamilya. Pamilya mo rin yan. Pamilya? Tanong ko. Ang aking boses ay kalmado. Ngunit ang bawat salita ay may bigat. Ang pamilya ay hindi nagtataksil. Ang pamilya ay hindi nambibintang ng pagnanakaw. Ang pamilya ay hindi ginagawang slave ang kanilang manugang. Doña Lucinda, you chose money over me. At ngayon, I choose justice over you. Biglang nagbago ang kanyang mood. Ang awa ay naging galit. Wala kang hiya. Utang na loob mo sa amin ang buhay mo. Wala kang pinag-aralan. We lifted you from poverty. Tumayo siya. Ang kanyang kamay ay nakataas. Ngunit hindi na ako ang dating release. Hinarangan ng aking attorney ang daan niya. Doña Lucinda, we are here for a legal discussion only, sabi ng attorney ko. Wala akong pakialam sa legal. Wala kang alam, release. Ang ginawa mo ay paghihiganti. Hindi. Ang ginawa ko ay pagbawi ng investment. Tugon ko. At kinuha ko ang isang document. Alam mo, I can save the company. I can save Caspian. Pero sa isang kondisyon. Naging kalmado siya ulit. Ano? I will do anything.
Gusto kong bawiin mo ang lahat ng shares mo. Aalis ka sa board at aalis ka sa mansyon, sabi ko. Babayaran kita, pero hindi mo pwedeng gamitin ang Velasco pangalan. Magsasalita sana siya, ngunit ang cellphone ni Mateo ay biglang tumunog. Si Lulu. Amarilis, may emergency. Narinig namin ang boses ni Lulu na ngayon ay nag-aalala. Si Mama! May nangyari kay Mama! Biglang naging puti ang mukha ni Doña Lucinda. Nagtataka ako. Anong nangyari? Anong nangyari, Lulu? Stay calm. Sabi ko, kinuha ko ang phone mula kay Attorney Mateo habang nakatitig ako sa mukha ni Doña Lucinda na biglang naging puting-puti. Rilis? Amarilis. Nanginginig ang boses ni Lulu. Tinawagan ako ni Caspian. Nakunan daw ng video si Mama. Nakikipag-usap sa investigator tungkol sa fraud ni Saffron. Pero hindi lang yun. She's also telling him na she set you up para mapunta si Caspian kay Saffron at maisalba ang kumpanya. Naramdaman ko ang paglamig ng dugo ko. Sa labis na takot na mamatay sa hirap, sa huling sandali ay ipinagtapat ni Lucinda ang totoo. Ngunit hindi lang iyon. May mas matindi pa. Nasaan si Saffron? Tanong ko. Wala siya sa bahay. Pero ang video ay ibinigay ni Mama kay Caspian. She wants him to know the truth, sabi ni Lulu. Amarilis, pumunta ka sa bahay. I heard Caspian is destroying everything. Natatatakot ako. Pinatay ko ang tawag at tumingin kay Doña Lucinda. Hindi siya nakapagsalita. Ang mga mata niya ay nagpapahayag ng isang mix ng takot, pagsisisi at galit sa sarili. Sa wakas, ang kanyang pride ay nagapi ng kanyang survival instinct. Umalis na tayo, attorney. Sabi ko kay Mateo. Ang board meeting ay ipagpapatuloy. Let's go. Mabilis kaming umalis. Ang munting pag-asa ni Lucinda para sa negotiation ay tuluyang naglaho. Pagdating namin sa Velasco Mansion, ang mga security guard ay nagtatakbuhan. Ang tahimik at grand na bahay ay ngayon ay puno ng chaos. Sa living room nakita namin si Caspian. Hindi na siya ang perfect-looking na lalaki na kilala ko. Ang kanyang damit ay gusot. Ang kanyang buhok ay magulo. May mga nagkalat na basag na vase at picture frames sa paligid. Nakatitig siya sa isang flat-screen TV na ngayon ay nagpapakita ng looping video. Ang video ay nagpapakita kay Doña Lucinda sa isang madilim na silid na umiiyak habang inilalahad ang lahat ng kanyang lies. Sinalba ko lang ang pamilya. Kailangan natin ng pera nila, Saffron. Narinig namin ang boses niya mula sa TV. She's just a peasant from Leyte. But she was good, yes, she was good to us. I had to set her up. I had to choose Saffron's bank. Biglang naputol ang video. Caspian, na nakayuko sa kanyang mga kamay, ay parang isang bata na nawawala sa gitna ng mall. Rilis! Bulong niya. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ikaw nga. You're Amarilis Solana. The truth. My mom. My own mother. The truth you chose to ignore, Caspian. Sabi ko. Ang aking boses ay kalmado. Ngunit ang aking kalooban ay tila isang volcano na handang sumabog. Hindi ko alam. I swear, I didn't know the extent of the lie. Pagsusumamo niya, lumuhod siya sa aking harapan. Akala ko, I was saving the company. Patawarin mo ako, Rilis. I was a coward. Patawarin mo ako. Tinignan ko siya. Ang kanyang breakdown ay genuine. Ngunit ito ay hindi dahil sa pagkawala niya sa akin, kundi sa shock ng pagkawala ng kanyang ina sa kanyang mga mata at ang fear na mawala ang kanyang empire. Wala akong pinirmahan, Caspian, sabi ko, at inabot ko sa kanya ang isang document, ang divorce papers. Hindi ako ang lumabas sa buhay mo. You threw me out. You chose money. Ang totoo, you didn't even care about the truth. You only cared about the easiest way out. Tumayo ako ng matuwid. Hindi ako pumunta dito para tanggapin ang tawad mo. Pumunta ako dito para kunin ang akin. Ang iyong ina ay nasa hospital.
At she's facing charges kasama ang mga Alcantara. The board meeting starts in 1 hour. At doon, malalaman mo ang real worth ng shares mo. Nang umalis kami, nakita ko si Caspian, nakaupo sa sahig. Hawak ang divorce papers na hindi pa rin niya napipirmahan. Sa wakas, nahanap niya ang totoo. Ngunit huli na, ang hiling ko ay nakasalalay sa paglalakad palayo sa kanyang broken heart. Ang Velasco boardroom ay nababalutan ng isang mabigat na katahimikan. Ang mga directors ay nakaupo. Ang kanilang mga mukha ay tila mga bato, puno ng pangamba at pag-aalala. Ang balita tungkol sa resignation ni Doña Lucinda at ang mga fraud charges laban sa mga Alcantara ay kumalat na sa buong building. Ang company ay nasa bingit ng pagbagsak. Pumasok ako kasama si Attorney Mateo at ang 2 bodyguard. Ngayon, ako ay nakasuot ng isang dark blue power suit. Ang aking buhok ay maingat na inayos at ang aking mga mata ay walang anumang emosyon. Hindi na ako si Rilis, ako si Amarilis Solana. Sa board table, may bakanting silya sa head position. Tumingin ako sa lahat, nagbigay ng isang mahinang ngiti. Magandang hapon mga Ginoo, sabi ko. Ang aking boses ay malinaw at malakas na umalingaw-ngaw sa buong silid. Salamat sa pagdalo sa emergency meeting na ito. I am Amarilis Solana. Ako ang representative ng majority shareholder ng Velasco Corporation. Nagkaroon ng bulungan. Ang mga matatandang directors ay nagtinginan. Ang ilan sa kanila ay tila may natatandaan sa aking muka. Ngunit hindi nila mailagay. Wala kaming kilalang Amarilis Solana, matigas na sabi ng isang matandang direktor. Ang alam lang namin, ang majority shareholder ay ang Project Phoenix. At ano kung ako ang nasa likod ng Project Phoenix? Tanong ko. Kinuha ko ang stack of papers at inilapag sa mesa. Ang contract na ito ay nagpapakita na ang lahat ng funds na inilabas ng Project Phoenix sa Velasco ay isang security interest na collateralized ng 51% ng inyong outstanding shares. Dahil sa default ninyo sa payment at ang inyong insolvency, I am foreclosing. I am your new majority shareholder. Ang mga mukha nila ay puno ng shock. Ang isa sa kanila ay halos mabuwal sa kanyang upuan. Anong ibig mong sabihin? Sino ka ba talaga? Bulalas ng isa pa. Ako ang peasant from Leyte. Sabi ko, isang vicious smile ang sumilay sa aking labi. Ako si Rilis, ang woman na pinalabas ninyong magnanakaw para lang ipagpalit sa bank ni Saffron. Naging chaos ang boardroom. Ang air conditioning ay tila hindi na gumagana at naramdaman ko ang init ng kanilang panic at despair. Hindi! Hindi totoo yan. Rilis ay wala siyang pera. Sigaw ng isang direktor. May inheritance ako, Ginoo, sabi ko. Isang inheritance na mas malaki kaysa sa pinagsama-samang assets ninyo. I am the sole heiress of the Solana Shipping Empire. Ang Project Phoenix ay ang dummy company ko para subukan lang ang husband ko. And he failed. Biglang bumukas ang pinto. Si Caspian, ang kanyang mata ay pula at ang kanyang mukha ay defeated. Hindi niya alam na nagaganap ang meeting. Rilis, tama ba? Ikaw si Amarilis? Nagsimulang maglakad siya papalapit sa akin. Ang kanyang mga mata ay nananangis. Hindi ko alam. I'm sorry. I was blind. Please don't do this. Hinarap ko siya. Ang climax ng kwento ay hindi sa boardroom, kundi sa aming mga mata. Wala na akong gagawin pa, Caspian. Sabi ko, ang aking boses ay puno ng authority. Tapos na. Ang divorce papers na ibinigay mo sa akin ay ang clearest instruction na kailangan ko. Hindi na ako ang asawa mo. I am your new boss. Pero, paano si Lulu? She's your sister-in-law. Sumamo niya. Hindi ako nagatubili. Oo, si Lulu, ang only soul sa bahay ninyo na may pure heart. Nagbukas ang pinto at pumasok si Lulu. Hindi na siya nakaupo sa wheelchair. Nakatayo siya ng matuwid, bagaman may kaunting hirap
at nakasuot ng simpleng dress. Ang kanyang ngiti ay parang araw. "Hi, Kuya Caspian," sabi niya. Ang boses niya ay may hinanakit ngunit kalmado. "Sabi ko sa'yo, hindi si Rilis ang kalaban. You chose Saffron over her and me, and Amaryllis saved me." Nanginginig si Caspian at tuluyan siyang bumagsak sa kanyang mga tuhod. Isang image na hindi ko kailanman inakala na makikita ko. Ang perfect man ay durog na. Tumingin ako sa board. Ang re-election ay ipagpapatuloy. I am now the chairperson and CEO. Ang Velasco Corporation ay under new management, and Saffron Alcantara is facing charges of fraud. Ang pagiging CEO ng Velasco ay hindi nagdulot sa akin ng kaligayahan. Ito ay nagdulot ng isang matalim na pakiramdam ng emptiness. Ang vengeance ay natupad na, ang justice ay naisakatuparan na. Ngunit ang sugat ni Rilis ay hindi kayang hilumin ng title o power. Ang sumunod na linggo ay naging abala sa pag-aayos ng mga legal issues ng kumpanya at paglilinis ng mga dirty deals ni na Doña Lucinda at Saffron. Si Saffron Alcantara ay mabilis na humarap sa batas. Ang whistleblower na si Hector, na aking lihim na ginamit, ay nagbigay ng sapat na evidence para sa upang tuluyang i-freeze ang assets ng mga Alcantara. Pride was her downfall. Ang huling balita na narinig ko ay ang total collapse ng kanilang bank. At si Saffron ay nahaharap sa mahabang jail time. Wala nang glamorous rival. Tanging ang consequences ng kanyang greed at viciousness ang natira. Si Doña Lucinda, matapos ang kanyang cardiac incident na dulot ng stress at shame, ay nakalabas ng hospital. Ang asset na natira sa kanya ay isang lumang lupa sa Leyte. Ang mismong lupa na madalas niyang kutyain dahil sa pagiging bukid at mahirap. Ito ang ultimatum ko sa kanya. She must give up all her remaining shares and live a simple life there, or I will use the full force of the law against her. Ang pride ay nagapi ng fear. Pumayag siya. Isang hapon, nakita ko si Lulu sa aking office. Nakaupo siya sa isang silya. Ang kanyang walker ay nakasandal sa pader. Nakangiti siya. "Amaryllis," sabi niya. Ang kanyang tinig ay puno ng pasasalamat. "Salamat sa lahat. I will forever be grateful. Pero may isang pabor pa sana ako." "Ano yon, Lulu?" tanong ko. "Si Kuya Caspian," bulong niya. "Alam kong he was a coward, pero he is completely broken now. Hindi siya kumakain, hindi siya lumalabas. He keeps watching that video." Huminga ako ng malalim. Hindi ko siya tutulungan, Lulu. He has to face the consequences of his actions. Hindi mo kailangang tulungan, sabi ni Lulu. Pero sana, kausapin mo siya. Para sa closure, para hindi na siya haunted ng guilt. Nang gabing iyon, nagkita kami ni Caspian sa isang secluded park. Hindi ito ang grand reunion na inaasahan ng sinuman. Tahimik at malamig ang gabi. "Salamat sa pagpunta," sabi niya. Nakatingin siya sa lupa. "Pumirma na ako, Amaryllis. Sa wakas, malaya ka na." "Hindi mo ako pinalaya, Caspian." Tugon ko. "Ang sarili ko ang nagpalaya sa akin. I am here to tell you one thing. Hindi ko na mahal ang lalaking nakita ko sa boardroom. Ang lalaking coward at selfish. Ang Rilis na nagmahal sa'yo ay patay na. Pero I forgive you." Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng shock. "Ipinatawad kita." Pagpapatuloy ko. "Hindi dahil karapat-dapat ka sa forgiveness, kundi dahil I deserve peace. Ang burden ng galit ko ay mas mabigat kaysa sa burden ng betrayal mo. I am setting myself free from you." Hindi siya nakapagsalita. He just cried. "Ang Velasco ay safe na," sabi ko. "Alagaan ni Lulu ang Philanthropic Foundation. Maghanap ka ng trabaho, Caspian. Work for your worth. Live the life you always accused me of living. The simple life. Doon mo matutunan ang tunay na halaga ng bawat sentimo." Inabot ko sa kanya ang isang panyo. Isang simpleng puting panyo
na hindi kailanman nagamit sa mga grand parties. Closure. Sa aking pag-alis, lumingon ako. Nakita ko si Caspian. Nakaupo ng mag-isa sa bangko. Yakap ang panyo. Pagbalik ko sa office, ginawa ko ang aking huling move. Inilagay ko ang lahat ng shares ko sa isang blind trust na pinamamahalaan ni Mateo na ang beneficiary ay ang Solana Velasco Women's Empowerment Fund. Ang aking laban ay tapos na. Ito ay hindi tungkol sa pagmamahal sa lalaki. Ito ay tungkol sa pagmamahal sa sarili.